Telecom. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Pag-budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. .08 ng gabi. Magandang gabi po sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao at mga nakatutok online via Facebook Live. Magandang gabi Jamie. Magandang gabi ako naman, partner. Magandang gabi partner. Ako po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management at welcome po sa programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at mapapakinggan po sa Radyo Pilipinas 738 on your AM band. At sabay din po tayo napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, Jamie, katulad na nabanggit ko kanina, tayo po ay nasa Facebook Live ng Radyo Pilipinas at sa FB page po ng PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. O kaya like, share. Like. Punong-puno po sa balita at impormasyon ang programa natin ngayong gabi. At mamaya po makakasama rin natin si Undersecretary Timothy John Batan mula sa Department of Transportation. Pero bago po yan, narito muna ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Sa atin pong Budget News, hinimok ni Department of Budget and Management DBM Secretary Amena F. Pangandaman ang pag-amyenda sa Philippine Local Government Code of 1991 o Republic Act number 7160 upang bigyang daan ang retroactive na pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa local government units o LGU. Ayon po kay Secretary Pangandaman, kailangan ng pagbabago sa batas upang mapabilang ang mga LGU sa retroactive na pagbibigay ng anumang salary adjustment. Matatandaan noong August 12 ay inaprubahan ang guidelines para sa implementasyon ng Salary Standardization Law o Salary Standardization Law 6 na nagtatakda ng retroactive na pagtataas ng sahod simula Enero 1, 2024 para sa mga kawani ng national government agencies at offices. Hindi naman kasama sa retroactive pay ang mga LGU employee.
Binanggit din ni Pangandaman na ang kasalukuyang probisyon ng Local Government Code na nagtatakda ng fiscal autonomy ng LGU ay kailangang maging flexible para payagan ang retroactive na pag-adjust sa sahod, lalo na sa aspeto ng salary standardization at iba pang benepisyo sa sahod. Kanyang binigay ang pahayag na ito sa isinagawang Public Financial Management Competency Program sa Butuan City na idinaos noong nakaraang Biyernes. 6:12 p.m. Sa iba pang mga balita, hinikayat ni DBM Secretary Amenna Pangandaman ang mga lokal na pamahalaan na lubos na gamitin ang kanilang mga budget at labanan ang korupsyon sa pamamagitan ng digitalization at pag-aaral ng posibilidad ng pagbibigay ng medical allowance sa kanilang mga empleyado. Binigyang diin din niya ang kahalagaan ng tamang paggastos ng budget upang mapabilis ang paghahatid ng mga serbisyo publiko at mapanatili ang magandang performance ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang iminumungkahing national budget para sa susunod na taon ay naglalaan ng malaking pondo para sa mga LGU upang suportahan ang kanilang mga programa. Bukod dito, binigyang diin din ni Pangandaman ang digital transformation ng birokrasya bilang tugon sa pagsugpo ng graft and corruption. Inaasahan ang pagtaas ng alokasyon para sa digitalization sa 2025 na aabot sa 70.6 billion. Ito ay magbibigay daan sa mas mabilis at transparent na mga transaksyon ng pamahalaan. Ipinahayag din niya na ang bagong lagdang New Government Procurement Act or NGPA ay magdudulot ng mas maayos at efficient na procurement system para sa mga LGUs. Dagdag pa rito, hinimok niya ang mga LGU na pag-aralan ang pagbibigay ng medical allowance sa kanilang mga empleyado upang mapabuti ang access nila sa mga serbisyong pangkalusugan. Simula 2025, ang mga kwalipikadong empleyado ng pambansang pamahalaan ay makakatanggap ng medical allowance na maaari ring isaalang-alang ng mga LGU depende sa kanilang kakayahan, sa pananalapi at pag-aproba ng kanilang mga sanggunian. Ang mga ito ay bahagi ng Public Financial Management Competency Program o PFMCP para sa mga LGU na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na tagapagpatupad ng pampublikong pananalapi sa tamang pamamahala ng budget mula sa paghahanda hanggang sa procurement at accountability upang masiguro ang epektibong paggamit ng pondo ng bayan. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ang ikalawang Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Caraga Full Council Meeting noong August 30, 2024 sa Butuan City. Nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal, kinatawan mula sa pambansang ahensya at mga miyembro ng civil society organization bilang itinalagang Cabinet Officer for Regional Development and Security. Binigyang diin ni Secretary Mina ang pagsusumikap at paggamit ng whole-of-government approach upang makabuo ng mga strategic solutions para sa pangmatagalang kaunlaran. Ayon sa kanya, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naglaan ng 7.8 billion pesos sa ilalim ng fiscal year 2025 National Expenditure Program para sa support to the Barangay Development Program ng National Task Force o NTF-ELCAC na susuporta naman sa pagtatayo o pagpapatayo ng mga farm-to-market roads, school buildings, water and sanitation systems, health stations at electrification ng 780 cleared barangays ng task force. Ang pulong ay nagbigay diin sa mga tagumpay sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon ng Caraga at tinukoy ang work and financial plan para sa fiscal year 2025. Tinalakay din ang pinakabagong pag-unlad sa RTF-ELCAC Operations Center na bahagi ng patuloy na pagsusumikap upang mapabuti ang kalidad ng buhay
sa mga komunidad na nasasakupan ng programa. Sa iba pang balita, nagpasalamat ang mga opisyal ng iba't ibang state universities and colleges or SUCs sa Caraga Region kay Department of Budget and Management Secretary Amenna Pangandaman sa kanyang pagbisita sa Butuan City noong nakaraang ika-30 ng Agosto 2024. Binanggit nila ang kanilang pagpapahalaga sa alokasyon para sa mga infrastruktura, partikular sa dormitories at mga posisyon ng faculty. Kasama ni Secretary Pangandaman sa pagbisita sa Caraga State University sa pagbisita si Caraga State University President Dr. Rolin Dagil, Agusan del Sur State College President Dr. Joy Capistrano, Surigao del Norte State University OIC President Alma Patron, at Northeastern Mindanao State University President Dr. Nemesio Lauyon. Tiniyak ni Secretary Mina ang patuloy na suporta ng DBM at hinikayat ang mga institusyon na magsagawa ng mga Research and Development Initiatives o R&D. Bilang tanda ng pasasalamat, naghandog ang mga opisyal ng SUCs ng Caraga, Manobo Wooden Dolls kay Secretary Mina at sa mga DBM secretaries na kasamang dumalo na sina Yusex Wilford Will Wong, Galdes Hope Libiran at Margot Marie Salcedo. 6:18 ng gabi. Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Region 11 Director Gary R. Martel ang mahalagang papel ng civil society organizations sa mga epektibong pagbabudget ng mga lokal na proyekto sa ginanap na Daguiao Regional 11 Town Hall Meeting noong ika-16 ng Agosto 2024. Ayon po kay R.D. Martel, ang mga CSO ay may karapatan at responsibilidad na maging aktibong miyembro ng local development councils at sa pamamagitan ng kanilang pakikibahagi, maaari silang makatulong sa pagbuo ng annual investment program. Nagbabahagi rin ang iba't ibang ahensya ng kani-kanilang plano upang mapalakas ang pakikipag-ugnayan ng CSOs at mamamayan para sa mas mahusay na paghahatid serbisyo publiko. At yan po ang mga tampok na balita sa ating budget news. Samantala, sa susunod na segment, ating makakasama ang isang businessman, business coach, at social media influencer, Jamie, na may magugulat ka, dami nitong followers, 680,000 followers lang naman. Wow! Sa Facebook. Mahigit, kalahating milyon, yes. At almost 450,000 followers naman sa, alam mo na, sa TikTok, sa favorite natin. Kaya alamin natin ang mga sikreto sa pagpapaunlad ng negosyo at palawakin pa ang inyong network ng walang kahirap-hirap. Kaya abangan nyo dahil susunod na sa ating budget talks, makakasama natin si Mr. Don Soriano. At magbabalik po ang usapang budget natin. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam niyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na Create Law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta
Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Anong nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksa, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 738 AM. .22 na po ng gabi and we're back. Welcome po sa Usapang Budget natin. Sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. At ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. Isa na namang interesting segment, Jamie, ang ating tampok ngayong gabi dahil tayo makikipagkwentuhan. Hihingi rin tayo ng mga tips at saka ng mga ano ba nangyayari ngayon sa kanilang sa mga businesses o sa ngayon. Dahil kasama natin isang businessman at isang business coach, di ba? Wow. At hindi lang 'yon. Isa ring social media influencer. Wow. Yes. Kaya simulan na natin. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Mapalad po tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama ang isang bihasang mentor sa negosyo na magbabahagi po sa atin ng mahalagang tips at sikreto mula sa kanyang malawak na karanasan sa pagninegosyo, syempre. Tama ka dyan, Jamie. Kaya, welcome and thank you for joining us dito sa Usapang Budget natin, Mr. Don Soriano. Hello, thank you so much for having me po. Salamat, Miss Jamie and Richard. At pwede siyang maging announcer. Ang ganda ng boses ni Sir. Oo nga, lalim. Grabe. Natural na natural yung boses ninyo na ganyan. Opo ata. Diba? Pero bago tayo magsimula, Jamie, kwentuhan muna tayo. Gusto po naming malaman or mas makilala po kayo, Sir Don. Ano po ang background po ninyo at paano po kayo nagsimula sa pagnenegosyo? Umpisa po muna tayo doon. At kwentuhan niyo po kami sa inyong unang business venture. Wow, sige po. Ang layo na po nito. So my name is Don Soriano. I'm actually, right now I'm 35 years old. I used to be an accountant. I'm a CPA by profession. Mga ano pala tayo, magkakaedad. Magkaka-batchmates po. Batchmates tayo. Yes, sir. Tas, ever since po I can remember, actually, gusto ko na po magnegosyo. Pero hindi naman po kasi kami galing sa mayaman na pamilya. So my mom was a banker, my dad was a real estate broker. So yung biro namin sa pamilya, yung dad ko palaging broke. Kasi broker. So, pero gusto ko magnegosyo kasi nakita ko yung mga kaibigan ko nung lumalaki ako na ang gaganda ng buhay nila, ang lalaki ng bahay nila. So sabi ko, balang araw magkakanegosyo ako kasi gusto kong maging abundant din katulad nila. So, ayun, pinagpala naman na ako ay naging accountant. No? Akala ko po kasi yun yung sagot ko po sa kahirapan. Only to find na nung ako ay naging accountant. Hindi rin pala. Hindi rin pala. So, after just 1 year of being an accountant, ako po ay nag-resign nang walang kaalam-alam sa mundo ng negosyo. Pero gusto ko magnegosyo. Ang problem during that time was, wala akong idea pala kung paano mag-business. So, tinry ko, nalugi. At age 24, I found myself bankrupt with 500,000 debt. Wow. Oo. So, nung time na yun, sabi ko, anong mali? Na-realize ko po na kaya pala nangyari yun kasi meron akong hindi alam sa negosyo. Yun. So, nung nalaman ko, sabi ko, anong kulang? So, na-realize ko, bago ka maging surgeon, kailangan mo mag-aral ng 15 years bago mag-surgery.
As I realized that a lot of people in business in the Philippines nagsisimula magnegosyo, pero wala silang alam kung paano, hindi man lang sila nag-aral. So doon na po nagsimula na mag-aral ako sa negosyo. Nagsimula ako magbasa ng libro, nagsimula akong makinig ng YouTube, no? Sa YouTube yun. Actually, sa YouTube lang po talaga ako natuto sa negosyo eh. Talaga? YouTube University po. Oo. Tapos yun, doon na po nagsimula. From age 24 na bankrupt. By age 27, I found myself financially free. Sa negosyo ko po, tumatakbo na po yung business, ganyan. And yun. And I guess the rest is history. Kaya Pero nasabi nga po. isingit ko lang, paano ka naman napasok sa pagiging content creator? Wow, okay, good question. So pandemic happened kasi, di ba? So during the pandemic, 80% na negosyo ko nalugi. Actually, this pandemic was really a fresh start for me. Pero the beauty about having knowledge about how to start a business is, kahit wala na yung negosyo mo, kaya mo pa rin magsimula ng bago negosyo. So during that time na nalugi ako, yung umaahon ako, sabi ko, alam mo, gusto ko ng outlet kasi parang sobrang stress na ako sa business. Actually, lang po talaga siya, hobby. Sinubukan ko lang talaga. Tapos gumawa ako ng content. Sabi ko, try ko ng 30 days, 5 videos a day. Subukan ko lang. Stock knowledge lang, yung mga kwentuhan lang ng mga kaibigan sa negosyo nila. Meron kasi mga kaibigan na mga franchising ng gas station or may-ari ng Jollibee, may-ari ng ganito. So yung mga kwento nila, ginawa ko lang content. So it was an accident. On the 21st day, yun na po, nagsimula na po mag-trend yung content. Tapos tuloy-tuloy na po. Doon po siya nagsimula talaga. Oo. Alam mo, Sir Don and Richard, curious ako kasi nabanggit niya kanina, at early age, no, parang halos kagagraduate niyo lang po nung time na yun, di ba? Oo. So, nabanggit niyo na bankrupt kayo for 500,000. So, isa to sa malaking challenges na kinaharap ninyo. Paano kang nag-bounce back? Kasi parang, di ba, parang ang hirap nun yung parang babawiin yung ganun. At hindi ba nagalit yung magulang mo sa'yo? Diba? Actually, hindi nila alam. Hindi ko na pinaalam. No? When it happened, nasa bahay lang ako for 3 months. Parang ayokong gumalaw, ayokong kumilos. Parang na-depress ka? Na-depress po talaga ako. Oo, syempre. 500,000 is 500,000. Opo, malaking pera yun po nung panahon yun talaga. Ngayon kasi medyo, because of inflation, hindi na siya ganun kalaki. Pero during that time, it meant so big for me, no? During that time po, the way I was able to get back on my feet was really because of, learning po talaga eh. Yung sinasabi nga po nilang personal development, no? Nag-start po ako magbasa, nag-start ako mag-aral. Na-realize ko po kasi noong time na yon na money was just a result. Yung pagiging bankrupt ko, walang pera, walang ipon. Resulta lang siya ng ng buhay ko because of my lack of knowledge. So I realized na if I wanted to change my life, all I needed to do was really change my mind, change my learning, change what I consumed every day. So imbes na manood ako ng teleserye, nothing wrong with it. Pero bakit hindi ko pasukan ng 1 hour na pag-aaral? So doon po nagsimula talaga. Way back 2000, I think this was 2014 eh. 10 years na po since na-bankrupt ako. Nagsimula po talaga mag-aaral. Even today, everyday po ako nag-aaral hanggang ngayon. So 10 years na po akong araw-araw talagang learning, growing, improving myself. Kaya po nakakabangon. So more than a decade ka na rin nasa negosyo, di ba? You have, Yes. I guess you have ventured into different fields na rin. Iba-iba. So sa dami ng mga nakasalamuha mo in the past years, ano yung mga nakikita mong common na misconceptions or mga mistakes na nakukommit ng ating mga kababayan when it comes to venturing to business? Siguro ang pinaka-worst na tanong na nakikita ko sa comment section ko, and pag may namimit ako, yun din yung tinatanong nila. Ito yung masasabi ko na abagito pa tong taong ito. Yung unang tanong is, Coach, anong magandang industry na pasukin? Anong magandang inegosyo? Because my analogy here all the time is, pag yun yung tinanong mo, para mong tinanong na din is, paano pumunta ng Baguio na maganda? Kasi maraming paraan eh. Pwede kang maglakad, pwede kang tumakbo, pwede kang mag-tricycle, pwede kang mag-bus, pwede kang mag-aeroplano. So, ang daming options na vehicles eh. And all of these vehicles, it's not right or wrong. It's just, the question is, marunong ko ba magmaneho? Kunyari, naka-Ferrari ka, hindi ka marunong mag-drive. Yung driver hindi ready, takot sa kalsada, takot sa EDSA, takot na bangga. Mababangga ka talaga. So, I guess the question that people ask that is, for me, very, very wrong,
is ano magandang i-business, ano magandang simulan na negosyo. Kasi nga, that is basically asking, ano magandang i-drive na sasakyan. Ang tanong dapat is, marunong ka naman magmaneho. So I always tell my mentees, no, the people I'm coaching na, alam mo, mag-aral ka muna. YouTube lang naman eh. Manood ka ng 1 hour a day. Pansinin mo yung buhay mo in 10 days. Iba na. What if 6 months? Iba na. Ako, I've been doing it for 10 years. That's why maybe ang dami ko ding alam na knowledge that when people ask me, it's so easy for me to talk about business. Siguro masabi nyo po medyo obsessed na talaga ako sa negosyo. Kasi grabe yung joy that I have when I talk about business po. Oo. Okay. Ito, very important ito and I think no doon sa mga nanonood sa atin. Paano kung halimbawa wala naman silang kapital, no? Pero gusto nila na halimbawa gusto nila na magnegosyo, magtayo ng sariling negosyo. Ano yung mga dapat nilang isaalang-alang, no? And paano mahahanap yung niche nila sa pagninegosyo? Wow, that's a good question. Siguro I think that can be answered by 2 parts. Number 1, yung capital. And I guess ito yung siguro yung pangalawang paulit-ulit na tinatanong. Coach Don, paano ako maghanap ng capital para sa negosyo ko? Alam niyo po response ko? My response is always, it's not the lack of resources that's the problem. It's the lack of resourcefulness. It's about starting a business with no capital. Kaya 95% of businesses were started with 0 or no capital. Yung 3 kong negosyo ngayon na meron ako, wala silang kapital lahat nung sinimulan ko. Talaga? Either may nag-finance na ibang tao or sinimulan ko talaga ng walang kapital kasi meron naman po mga negosyong ganyan. Laway lang puhunan. Don't get me wrong, merong kapital mo 10,000. Not that much. Anyone can gather 10,000 pesos. Kaya gawa ng paraan. Pero yung point nga is, thinking of things na starting with capital is really, I think, a setup to failure. Kasi hindi yun yung number 1 problem . Yung number 1 problem is yung tao hindi siya resourceful. Dapat, kumbaga ito yan kung may nahanap akong tao na alam kong maabilidad, tapos may kapital ako, willing ako mag-invest. In fact, I would argue, in the Philippines, mas maraming tao, maraming pera, kaysa may abilidad. Konti yung taong maabilidad . Ang dami kong nami-meet na, ito lang, I have this friend, I won't mention his name, pero 1 year ago, he decided to start a resort business. Today, he has 8 resorts, 0 capital. Legitimate lahat ginawa. So, anong point? Ang point is, it's not the lack of resources that's a problem. It's the lack of resourcefulness . A second part of that question is looking for the niche, di ba? Ang gandang tanong niya, no? And I guess, looking for the niche or looking for the industry for you, I think it's really based on sino ka ba bilang tao. For example, ako po ay always naka-black. In fact, I have 57 black shirts. Everyday black. May medium large, tsaka extra large ako. Depende sa mood. Pero ang point is, hindi ako pang fashion industry. Na-try ko na . And I guess, how do you find the niche? I feel like the way we find our niche is really number 1, understanding who we are as people. Kung ano yung tinatawag nga na God-given talents natin. Kung ano yung gifting . Kung yun yung gifting mo, yun yung pursue mo. Like ako, I think I'm gifted with the gift of speaking . So naturally, I was directed towards, although by accident, sa social media. Sa pagte-train ng tao, pagsasalita, sa sales. So number 2 naman, bukod dun sa sinabi ko nung una, would be the openness to try. Yung subukan lang nila, Miss Jamie, na sige nga, try mo nga magbenta ng damit para sa'yo ba? Invest ka ng 1,000, bili ka. Buy and sell ka lang muna. Actually, yun yung, para sa akin, yun yung best way magnegosyo talaga . Buy and sell muna. Kunyari, gusto mo magbenta ng hipon. Bago ka gumawa ng fund, bili ka ng hipon, bili mo na mura sa supplier, benta mo sa labas. Tingnan mo mabibenta mo. Parang ganun, di ba? Nung pandemya po, sabihin ko lang nagbenta ako ng lobster. Opo, kasi tumigil lahat ng negosyo . Kailangan ko ng pera pampasahod . Dumating po yung time, ito share ko po . Dumating po yung time na bank account ko 30,000 na lang. Kailangan ko magpasahod next week ng 30 na tao. Meron ako isang empleyado na matayan. Sabi ko, gagawin ko. Binigay ko yung 25,000. Tinitignan ko yung bank account ko, 5,000 na lang. Pero kasi priority ko tao . Pero yung point is, sabi ko, kaya kong gawa ng paraan to. So, ginawa ko lahat ng racket para mabuhay yung kumpanya ko. Benta akong lobster.
Sabi ng mga tao, doon ba't ka naglibenta ng lobster? Anong ginagawa mo? Hindi nila lang buy and sell lang. Dropshipping actually. Kakusapin ko yung supplier. Ko, may lobster ka ba magkano? Ay sir, kaya ito ng 1.3. 1.3. Bibenta ko ng 2.3. Ano pa akong buyer? Post ako. PM ako. Hoy, gusto mo lobster? Pare, masarap to fresh. Tatry ko na. O sige, bili ako. 1 kilo. Sorry, minimum 2 kilos. Diba? Para sulit yung shipping ko. Kasi sabi ko, free delivery na eh. So, yung ganong diskarte ba, kaya gawa ng paraan eh. So, in terms of capital talaga, finding your niche, resourcefulness talaga eh. Diskarte eh. Kaya gawa ng paraan talaga. Yun. Ano naman, since nabanggit kanina ni Don na, ayun nga, madalas siyang talking with different business people. Tapos nagme-mentor din siya. And ako, hindi ko alam kung stalker ang tawag doon or follower. Yan, sa TikTok. Meron kasi siyang yung parang nag-gather kasi sila ng mga communities. Like yung kunwari, yung mga ganito. Parang parang di ba parang may stake something na over steak or over coffee. Correct. Yes. Can you tell us about that? Kumbaga bakit parang you're into that kind of track na you use the platform to gather people, fellow business people, tapos you talk about business or paano ba? Correct. Okay, ang ganda ng question mo, Richard. No? Thank you for that. Ito, kwento ko lang, this year lang nagsimula yan. Dati hindi ko naman ginagawa to eh. Pero this year po kasi, di ba pagka, alam nyo to eh, pagka December, yan ang pinaka-hardest time ng negosyante po. Because 13th month pay, bonus, Christmas party, ang daming gastos dahil labas. Tapos ang daming holiday. Correct. So bilang negosyante, masakit talagang December. Marami akong kaibigan na negosyanteng alam yan. Ramdam ko ng January. So yung cash flow problems, di ba? Kasi ang negosyante po, sa totoo lang, ang dami nagsasabi, doon ang yaman-yaman yung mga negosyante. Hindi nila naiintindihan ang buhay ng negosyante. Ang negosyante, magaling kami magpaikot ng pera. In fact, ang cash namin, saktuhan lang. Kasi most of our money is being invested in property, plant, and equipment. 'Di ba? Lalagay namin yan para umikot, para lalong lumago. Ngayon, nung January, ramdam ko yung struggle ng negosyante na, shucks, kulang capital, paano ko magpapasahod next week? So, during that time, sabi ko sa kaibigan ko, alam mo friend, usap nga tayo. Nag-usap kami, nag-inuman kami hanggang 4 a.m. Sinabihan ako ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, Don, alam mo, masaya naman akong pakinggan ka, pero sabihin ko lang rich people problems bro, sabi niya sa akin. Sabi niya, rich people problems na yan. Sabi ko, talaga? May bakit? Hindi ko na maintindihan. Sabi ko, okay. Doon ko na-realize na kailangan pala ng negosyante na kausap. Akala kasi natin mga negosyante, ang gagaling, ang yayaman na. Pero sa totoo lang, yes, meron silang certain level of abundance, but the struggles of business owners are different from the struggles of people who are not doing business. That's my realization this year. Actually, ito, share ko na sa inyo, no? Akala ko ang mission ko sa buhay is magnegosyo. Ang mission ko pala sa buhay is gumawa ng community ng mga negosyante. Dito na ako naging masaya talaga. Ngayon, ginagather ko yung mga business owners. Bakit? Kasi para mapag-usapan nila yung buhay ng negosyante, mga problema nila, may makinig sa problema nila, at merong makaramay dun sa pinagdadaanan po nila. At so far. Maganda yung may support community talaga eh. Oo. Tsaka yung idea of knowledge sharing, di ba? Na meron kang parang yung mga shared best practices. Shared best practices nga. Tapos parang parang meron kayong pool of parang ikaw expert ka sa ganito. Ano ba masasabi mo, or ikaw ganito ka, may experience ka na sa ganito, anong ambag mo sa diskusyon, di ba? Tama. Speaking of ambag, ano ba dapat yung mindset ng isang business owner, Sir Don? Mindset of a business owner? I think a business owner, specifically an entrepreneur, no? Oo. Especially sa pag-handle ng mga kita. Ayan. Yeah. I think business owners are problem solvers. Kasi yun lang naman talaga yung yung ang dami kasing problema ng negosyo sa totoo lang. Cash flow problem, budgeting. Ang dami ang daming HR, accounting, marketing. So I guess the mindset should always be solving problems. Actually, ito yung sinasabi ko sa mga empleyado ko, no? Kasi I train my employees to become entrepreneurs actually. And I tell them, gusto nyo magnegosyo, di ba? Kaya kayo pumasok sa akin, kaya kayo nandito pa din eh. Kasi tinatrain ko sila mag-business. Kung negosyante ka, kailangan problem solver ka. Sabi ko sa kanila, tingin nyo ba, alam ko yung solusyon? Iniimbento ko lang naman yung solusyon. Sa totoo lang, hindi ko alam yung gagawin ko next step. Pero clear para sa akin na isosolve ko yung problema at kaya kong gawin na
Kaya kong gawa ng paraan yung problemang ito. Yun ang mahalaga, di ba? Oo, nasusolusyonan ang problema. Ayan. No, isa akin naman, paano mo doon isinasama ang personal na pagbabudget sa iyong business decisions? Ano yung prinsipyo mo pagdating sa financial planning na epektibong nakakatulong sa iyong tagumpay bilang negosyante? Ganda. Ang ganda ng tanong mo. Isa to sa mga problema ko nung una kaya ako nabaon sa utang. kasi yung pera ko, nakahalo sa pera ng kumpanya. Yung personal money mo. Yun yung problem ng startups eh. Yun yung problem ng mga solo entrepreneurs. Yung negosyo mo, nakahalo sa negosyo, yung pera ng negosyo mo, nakahalo sa pera mo. Which is the worst thing to do. Kasi mamaya nagagalaw mo na. Feeling mo dami ng pera, pero pera na yun ng kumpanya. Kasi for example, makabenta ng 1,000. Yung 1,000 may puhunan eh. Minsan, may pumasok ng 1,000. Doon nagkakamali yung negosyante. So dapat, ang rule number 1, hiwalay. Ang pera ng negosyo, pera ng negosyante. Anong gagawin? Si negosyante, sahuran lang siya. Sahuran lang po ako sa negosyo ko. At year end, kung merong extra funds, tsaka ka kukuha ng dividendo. Yun lang. Pero at year end. So, ang negosyante talaga, Pero pinasasweldo mo din yung sarili mo, parang gano'n. Yes. Okay. You give yourself a salary. Based on yung sahod nung taong, kunyari, may negosyo ako yung presidente. Kung kuha ko ng presidente, magkano papakasahod ko sa kanya? Yun lang din yung sahod ko. Yun yung proper budgeting sa business. Maganda. Oo. Ayan. So, maaari ka bang magbigay siguro ng mga tips, no, sa ating mga tagapakinig doon sa mga gustong simulan ang pagnenegosyo? Yan. Kung gusto magsimula ng negosyo ng isang tao, I think it really starts with education. In fact, may kasabihan nga sila, no, education is the ultimate equalizer. Meaning, regardless kung mayaman ka nagsimula o mahirap ka nagsimula, basta simulan mo sa pag-aaral. Lahat sa dulo magpapantay-pantayan. Kasi may mga namit na ako mayayaman pero hindi sila edukado in terms of business. Ba't kasi minana lang nila? Oo. Diba? Oo. At walang malasakit sa tao. Walang malasakit sa tao. Grabe. Ang negosyo talaga, magpapatakbo niyan tao natin. True. So, ako talaga grabe yung all-in ko sa mga tao ko. And I had to learn that the hard way. Kasi before, ganun din ako. Hindi ko naman alam na kailangan malasakit talaga sa tao. So, I guess my piece of advice for people who are starting is really start with learning. Instead of thinking about how to get from point A to point B, start thinking about how do I learn how to drive? Paano ako matuto magnegosyo? Paano ako matuto magmaneho nung business ko? Kasi kung hindi ako marunong magmaneho, sooner or later po, mababaliwala lang din yung business kasi malulugi din po siya. Yes. Tama. Tsaka di ba, yung sinasabi niya na yung pinapasa, yung mga second generation na hindi yun guarantee na talaga magsasucceed or ano. Kung hindi ka nag-aaral, tsaka kung hindi mo pinapahalagan yung mga tao mo, yung networks mo, it will crumble din talaga eventually. Sooner or later. Madaming mga nakita na tayo na ganyan No? Hindi guarantee na porke pinasa sa yung negosyo well established tuloy-tuloy siya. It will come a time na talagang you will encounter problems na kung hindi ka talaga tama si Don, hindi ka mag-aaral, sooner or later you will fail eventually, di ba? Yes po. Definitely. Oo, siguro ma-share ko lang din. Kaya siguro yung mga Chinese, no? 'Di ba yung iba pag mga teenager pa lang yung anak nila, instead na naglalaro mga ganyan. Talagang early age pinatutulong na nila kasi yung tita ko parang sa side niya, merong Chinese blood sila. So yun yung training sa kanila na parang kailangan matutunan mo yung kung paano magnegosyo, kung paano ito pinatatakbo, parang gano'n. Tama. Si Sir John, baka may gusto kayong pahabol na mensahe or if you want to promote your pages, go ahead po. Shout out. Shout out po. Thank you po. Shout out po sa mga followers ninyo, sir. Ayun, so sa mga nakikinig po, no, if you want any knowledge on business, kasi I give it for free online, just follow Don Soriano. Also, if may nakikinig po negosyante na nararamdaman mo din yung nararamdaman namin na wala ka na makausap, sama ka sa Kanegosyo community. No? We have a community of business owners who understand you, who feel you, who know what you're going through, and who are willing to help you out every step of the way. Ayun. Okay. Thank you, Sir Don. No? Maraming salamat at magandang gabi. Opo. Thank you po. Salamat. Salamat po, Don.
Sa susunod po nating segment na ating makasama si DOTR Undersecretary for Planning and Project Development, Timothy John Batan. Kaya tutok lang po kayo mga ka-budget peeps. Magbabalik pa ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Natin. Welcome back po sa ating programa. Kayo po ay nakatutok sa Usapang Budget Natin sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Richard Vargas at siya naman po si Jamie Quinto. At at sabay din po tayong napapanood sa TV at syempre via Facebook Live sa Facebook page po ng PIA at Usapang Budget Natin page ng DBM. At saka shoutout lang din po tayo. Jamie, I think may shoutout ka? Oo, marami tayong mga pa-shoutout dito. Si Charmaine Joaquin Belmonte, shoutout naman po, listening here in Pampanga. At syempre, babatiin din natin si Christina Delea. Ayan, si Christine. Hi, Tintin. Magandang gabi. At shoutout din dyan sa Barangay 175 sa Caloocan. At shoutout din po sa aking mga kamag-anak sa Bicol, sa Vargas and Chavez family. Yan.
At mapalad tayo ngayong gabi, Richard. Oo. At isang makabuluhang talakayan na naman ang ating pag-uusapan ngayong gabi, no? At mukhang ang ating panauhin ay mula sa Department of Transportation o DOTR. Yes, at tayo po ay natutuwa at binisita tayo ng Undersecretary for Planning ng DOTR na narito para ipahagang mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang mga proyekto, hakbang at pagsulong sa pagsisiguro na ang ating transportation system ay ligtas, komportable at efficient. Magandang gabi po sa usapang budget natin. Welcome po, Yusek TJ Batan. Yes, magandang gabi po, Richard and Jamie, at sa lahat ng ating Magandang mga gabi listeners po, at sir. viewers ngayong gabi. Yes Opo, po. ayan. Siguro po bago natin simulan yung talakayan natin, no, patungkol po sa mga accomplishment ng inyong departamento, gusto po muna naming malaman ano po ba yung pangunahing mandato ng DOTR. Sorry. Ang pangunahin po nating mandato ay ang maghatid ng isang komportable, isa pong konbinyente, isa pong affordable na transportation system sa atin pong mga kababayan. At ito po ay binigyan tayo ng kautusan ng ating mahal na Pangulo mula po sa kanyang unang State of the Nation address, yung naririnig po nating Build Better More. Yes. So tayo po ay hindi lang nagbi-build, tayo po ay nagbi-build better more, at ito po ay nakikita hindi lamang po doon sa dami ng ating mga proyekto na sa kasalukuyang ipinapatupad, ngunit pati po doon sa mga estratehiya at pamamaraan na atin pong isinasagawa upang mas makamit at maibahagi po ito pong ating maisakatuparan, ito pong mandato natin sa departamento. Ayan. At alam mo ba, Jamie, ang DOTR ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na may pinakamalaking budget dahil nga infrastructure. So, mga malalaking, mga big ticket projects madalas ang kanilang ginagawa. So, ano ho ba yung mga priority projects po ninyo, Yusek, sa DOTR ngayong taon at sa mga susunod pang taon, siguro under this administration, na naglalayong mapabuti ang ating transport system? Siguro, Richard, pwede natin itong daanan ayon doon sa apat na sektor ng DOTR. Ang DOTR po kasi, tayo po ay merong tinatawag nating aviation and airport sector para po sa ating panghipapawid na serbisyo ng transportasyon. Meron po tayong maritime at port sector, ito pong ating mga pantalan. Meron po tayong railway sector kung saan po nakikita natin ito po ating naglalakihan at makabagong mga linya ng tren, at nandyan po ang ating road transport sector. So siguro pwede nating daanan yan isa-isa kung ano po yung pinakamalalaki nating proyekto sa ilalim po nitong Build Better More o BBM infrastructure program ng ating Pangulo. Una po sa sektor ng aviation at ng airports, mga paliparan, marahil po ay narinig na ng karamihan. Ito pong ating flagship project, ang ating pong PPP para po sa ating Manila International Airport. Ito po sa ating NAIA. Sa katunayan po, ilang araw na lang, mga 7 araw na lang po, sa September 14, atin na pong i-hand over ito pong ating NAIA International Airport dito po sa ating private operator na pinangunahan po ng San Miguel Corporation. Dito po ay inaasahan natin na marami pong improvements dito po sa ating paliparan. Kinabibilangan na po yan ng pagtaas po ng ating kapasidad mula po sa 35 million passengers per annum paakyat po sa 62 million passengers per annum. Kasi kung aalalahanin po natin, ang huli pong expansion ng NAIA ay nangyari po noong 2008. Noon pong nagbukas ang Terminal 3. So baka po marami sa atin nakakaalala nung nagbukas yung Terminal 3 noong 2008. At yan po ay nag-akyat ng kapasidad ng NAIA
to 35 million passengers per annum. Kaso po noong 2016, yan po ay nalampasan na dahil nga po noong 2016 ay umabot na po sa higit 36 million ang gumamit po ng NAIA. Ngayon pong taong to ay maari pong umabot tayo ng nasa 48 to 50 million passengers per annum. So kung iisipin po natin, ang atin pong paliparan ay nakadisenyo para sa 35 million na pasahero kada taon, ngunit ginagamit na po ng hanggat 48 hanggang 50 million na pasahero kada taon. So ito pong ating PPP ay magpapasok po ng kinanang matagal na po natin kinakailangan na investment. Abot po yan sa 122 billion sa loob po ng ating hanggang 25-year na concession period at iaakyat po ang kapasidad at papagandahin po ang serbisyo dito sa NAIA. Siguro po dahil usapang budget, ito Yes po ang po. ating ginagawa. Isa po sa kagandahan dito ay mapapalaki po natin ang NAIA, magiging modernized, magiging mas konbinyente. At ang nakakatuwa po dito ay hindi po tayo gagamit ng kahit na isang kusing na budget po mula sa gobyerno. Ito pong sinasabi natin na 122 billion po ng investment na magpapalaki, magsasaayos ng NAIA ay lahat po ipapasok ng ating private concessionaire, ng ating pong operator at yan po ang gagamitin para po sa proyektong ito. Ngunit hindi po yan nagtatapos dyan. So mapapalaki, maayos po natin ang NAIA, wala po tayong ilalabas na ni isang kusing na pera po ng ating taxpayers. Meron pa po tayong kikitain. So inaasahan po natin na sa loob po ng 25 taon na concession period nito ay halos 1.1 trillion. Hindi po billion Trillion. Halos 1.1 trillion pesos po ang ating matatanggap, ang matatanggap po ng gobyerno mula po sa proyektong ito. So napalaki na po natin nang wala tayong ginagastos na ni isang kusing. Meron pa po tayong napakalaking inaasahan na kikitain po mula sa proyektong ito. So isa po ito sa mga dahilan kung bakit po si Pangulong Marcos ay siya na rin po mismo ang nagsabi, unang-unang State of the Nation address pa lang po niya, na napakalaki po ng lugar, napakalaki po ng potensyal nito pong public-private partnership para po palawigin itong ating infrastructure program. So siguro po ito yung matuturing natin na flagship po talaga pagdating po dito sa ating aviation and airport sector. At syempre, nag-uumpisa pa lang po tayo. Dahil susunod po dyan ang PPP po ng Lagindingan, ng PPP po ng Bohol, ng Iloilo, ng Puerto Princesa, ng Davao, ng Kalibo. Napakadami po nating iba't ibang paliparan na gagawin din po natin, kung ano pong ginawa natin sa NAIA, ay gagawin din po natin sa atin pong ibang paliparan. So yan po ang ating aviation at airport sector. Sumunod po, so kung meron po tayong pang himpapawid, meron din po tayong pang karagatan. So meron po tayong maritime and seaport sector. At dito po ay dahil po tayo isang archipelago, alam naman po natin na higit 7,000 ang mga isla sa Pilipinas, kung kaya't napakadami pong proyektong pantalan ang atin pong kinakailangan. So as of now po, tayo ay nakatapos na ng halos 40, halos 40 po na iba't ibang social and tourism ports sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At isa po sa pinakamalaki nating pantalan na proyekto ay ito pong expansion ng ating Batangas passenger terminal na natapos po earlier this year. So doon po sa ating mga kababayan na gumagamit po ng ating pong pantalan sa Batangas, ang ating pong passenger terminal, isa po yan sa ating malalaking proyekto dito po sa ating ports and maritime sector. Sa Cebu po, meron din tayong itinatayo na international container port. Ito po ay pinupondohan ng atin pong mga kasamahan mula po sa Korea, ang Korea Exim Bank, at yan po ay inaasahan natin na mag-umpisa po ng construction ito pong taon na ito. So yan po ang ating pangalawang sektor, ang atin pong ports and maritime sector. Ito pong pangatlo natin, ang ating
railway sector, ito po ating Karilisan. Dito po, ang dami din nating naririnig na exciting po ng mga developments. Nandyan po yung ating kauna-unahang subway. Oo. So, marami Naantay po. ko rin yan. Marami po sa atin ang yung mga nakaranas po ng subway sa ibang bansa. Finally po, sa wakas, magkakaroon na rin po tayo ng sarili nating subway at isa lang po yan sa atin pong mga malalaking proyekto sa sektor na ito. Nandyan din po yung ating North-South Commuter Railway. Ito po ay ang linya na magkokonekta po mula Clark International Airport all the way po sa Calamba, sa Laguna. So 147 kilometers po yan kung nakatira po kayo sa Clark or kung gagamit kayo ng ating paliparan sa Clark at inisip nyo pong pumunta sa Pansol para mag-swimming, isang sakay na lang po. So dati po, abot yan, 4-5 oras mula sa Clark papunta pong Calamba. Pag natapos po ang ating North-South Commuter Railway, ay yan po ay halos mga kalahati sa 2 oras kung kayo po ay pupunta end-to-end. Ito po palang ating Metro Manila Subway mula po Valenzuela patungo po ng Terminal 3. So inaayos natin ng NAIA. So na-excite ka masyado, gusto mong lumipad. Diba? Taga Valenzuela ka. Dati po, abot yan ng higit po sa 1 oras ang biyahe, 2 oras pa. At ngayon po, pag natapos po ang ating subway mula Valenzuela po hanggang Terminal 3, yan po ay aabutin na lamang ng 30 to 40 minutes. So, syempre, nandyan din po ang ating LRT1, Cavite Extension. Tatakbo na po yan starting end of this year. Yes. So, yun pong mga kasamahan natin na magagaling po sa Sukat at sa iba pa pong lugar dito po sa ating south ay makakaumpisa na pong gamitin ng LRT1. MRT7, tayo po ay inaasahan na mag-umpisa na pong mag-operate next year at ilan lang po yan dun sa napakarami pa nating ibang proyekto sa sektor ng Riles. Ang huli po nating sektor ay syempre po itong ating PUV modernization program o ating pong tinaguriang Public Transport Modernization Program na ito po actually narinig po natin ang laki ng NAIA project, ang laki ng subway, ang laki ng North-South Commuter Rail. Pero kung titingnan mo po, isa po sa pinakamalaki talagang proyekto ng kagawaran ay ito pong ating Public Transport Modernization Program dahil ito po ay halos bawat sulok ng atin pong kapuluan ay aabutin. Ito po ang naglalayon na gawing moderno, i-modernize po ang nasa abot 180-190,000 na mga public utility vehicles, mga jeep po, mga bus, all throughout the country. So, isa po to sa mga programang sinusuportahan po talaga. Tayo ay binigyan ng mandato si Secretary Jimmy Bautista ng ating pong Pangulo na ipagpatuloy at gawin pong isa katuparan. So right now po, abot na po sa lagpas na po sa 11,000 units ang ating na-modernize at tuloy-tuloy po ang atin pong rollout ng programang ito sa atin pong road sector. Siyempre, nandyan din po yung ating proyekto sa Davao. Yan po ay pinondohan ng Asian Development Bank, ang atin pong Davao Public Transport Modernization Program kung saan tayo po ay mag-i-invest sa higit sa 1,000 mga modern buses. Modern buses, 400 of which po ay fully electric buses. Tayo po ay magpapatayo ng depot, terminal, stations, road improvement works. So isang napakalaki pong proyekto sa atin pong sektor ng sa atin pong road sector. Sa Cebu po, meron din tayong Cebu BRT project. At dito po, balik tayo sa Kamaynilaan, narinig na po natin ang Parañaque Intermodal Transport Terminal or ating PITX. Yan po ay susundan ng ating ITX dito po sa Taguig. Inaasahan po nating mag-umpisa yan ng construction ito pong end of this year to early of next year at magkakaroon din po tayo ng kahantulad na
pasilidad sa norte po, dito po malapit sa ating linya ng subway. So, yan po ang atin pong sektor ng aviation, atin pong mga paliparan, nandyan po ang ating sektor ng maritime, ating mga pantalan, at ang atin pong sektor ng riles at road transport na siya pong bumubuo dito po sa, sabi nga ni Richard, isa po sa pinakamalaking ahensya po sa ating gobyerno sa pamumuno po ng aming kalihim, si Secretary Jaime Bautista. Ayun, okay. Napakaganda, no? Ang dami. Sa lahat ng sektor mayroong mga improvements ngayon na nakikita. Tapos simultaneous, so katulad na sinabi ni Yusek, by this year yung Cavite extension ng LRT line 1 mag-ooperate na. Tapos nandyan din yung subway, tapos marami rin tayong mga bagong seaports and airports expansion and improvement projects na paparating, Jamie. So it will drastically improve talaga our transportation system, and syempre improve our connectivity din across all islands of the country. Oo. And maganda yan na talagang mapagbuti yung public transport para makita din ng publiko kung gaano ka-efficient talaga yung gagamitin na transportasyon, no? Mapa-tren man yan, sa himpapawid. Pero dito po, Yusek, no, kamusta po yung tinatawag naman na utilization ng inyong ahensya para sa fiscal year 2024, no? Ano-ano ho yung mga pamamaraan ninyo na ginagawa para matiyak na mabilis at maayos yung paggasta ng ahensya sa mga proyekto pong ito? Ito pong ating budget utilization na tinatawag ito pong taon na ito. As of end July, tayo po ay meron ng 65% po na obligation at meron na po tayong 38% na disbursement na since halfway po tayo sa taong ito ay halos nasa halfway mark din po ang ating obligation at disbursement rate. Okay. Siguro po isang magandang alalahanin lang po. Sa DOTR po, marami po tayong proyekto na pinupondohan po ng ating budget. Ngunit tulad nga po nung halimbawa ng ating NAIA, meron din po tayong mga proyekto na naglalakihang proyekto, nasa hundreds of billions po na proyekto, kung saan umuusad po ng hindi kinakailangan ng budget mula po sa ating gobyerno, mula po sa ating kongreso. So, nandyan po ang NAIA bilang isa pong halimbawa. Isa pa pong siguro po kinaibahan ng kagawaran po sa ibang ahensya ay napakalaking porsyento po ng ating programa ang pinupondohan po ng ating mga development partners mula po sa iba't ibang panig ng kamunduhan. Nandyan po halimbawa ang ating pinakamalaking partner, ang ating pong mga kaibigan mula po sa Japan. Tayo po ay napakaraming proyekto na sinusuportahan ng JICA o ito pong tinatawag na Japan International Cooperation Agency, at kinabibilangan po yan ng atin pong subway, ng atin pong NSCR, sila po ay nasa atin pong Philippine Coast Guard. So napakarami po nating proyekto dyan. Ang pangalawa po nating pinakamalaking partner ay ang Asian Development Bank, at in fact po, tayo na po ang pinakamalaking kliyente po ng Asian Development Bank sa lahat po ng bansa na kasapi po nito. At sila po ang tumutulong sa atin, sila po ang nagpondo dito po sa ating North-South Commuter Railway System, kasama po ang Japan. Sila po ang nagpondo dito po sa ating Davao Public Transport Modernization Project. Sila po ang nasa likod ng EDSA Greenways Project. At kasalukuyan po, meron din po tayong mga bagong proyekto na ginagawa kasama ang ADB, at yan po ay kinabibilangan ng MRT4. So, napakarami pa po nating ibang mga partners, pero ito po yung dalawang pinakamalaki. Nandyan po ang Korea, ang Kexim, na gumagawa po ng ating New Cebu Port. Nandyan po ang iba't iba pa po nating partners, yung mga French po ay nandyan din. So, bali, meron po tayong mga proyekto na pinupondohan ng ating
lokal na budget. Meron po tayong mga proyekto na pinupondohan ng ating mga PPPs o ng private sector, at meron din po tayong mga proyekto na pinupondohan po ng ating iba't ibang development partners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun. Okay. Okay. So, So, ngayon po, kasi papasok na rin yung budget season na rin po ngayon, and I think isa again ang DOTR sa may pinakamalaking budget increase ngayong taon. I think it's because of the railway sector, nagkaroon ng 107.256 billion for railway projects, if I'm not mistaken. This is an increase of 800+% increase po ito compared sa 2024 allocation po natin. So given this is just for railway, and again, marami pa hong sector ang ating transportation. So ano po ang ating maaasahan, sir, sa DOTR sa mga susunod pa hong taon, or specifically for next year, dahil po with this budget po na budget increase that you will have? Ang maasahan po natin ay ang higit pa pong pag-usad ng atin pong mga proyekto. Nabanggit po ang ating iba't ibang rail projects. Ang ating subway po halimbawa ay ongoing na po ang ating tunneling. So as we go along po, siguro po dun nga sa sinasabing build better more, ay tunneling more pa po tayo hanggat matapos po itong ating subway. Ito pong ating North-South Commuter Rail ay patuloy din pong umuusad. Napakahabang linya po nito, 147 kilometers po, 35 stations. Ito po ay dadaan na 22 po ng mga local government, 3 rehiyon po. At para po maipatayo itong mga dambuhalang proyektong ito ay kinakailangan po talaga natin ng budget, at tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga kasamahan sa DBM. Tayo po ay binigyan ng 181 billion na puwang sa atin pong National Expenditure Program, at ngayon po na tayo ay nagdadaan po sa proseso kasama po ang Kongreso at ang Senado, ay tayo po ay umaasa po na makakakuha ng kaparehong suporta para po tayo ay mabigyan ng budget at nang tayo po ay makapag-deliver nito pong mga infrastructure projects sa ilalim po ng Build Better More program ng atin pong Pangulo. Ayan. Maganda talaga na na mapag-usapan itong mga budget na ito. Kaya lang po talagang medyo kapos na din tayo sa time. Baka may iba ka pang itatanong, Richard? Ano lang siguro, mensahe na lang Yusek TJ sa ating mga kababayan, especially na nabanggit niyo yung ating budget season na rin po ngayon, and inaasahan na rin po ninyo na mabigay ang kaparehong halaga na atin pong hinihingi para sa ating ahensya. And baka po mayroon pa ho kayong gustong sabihin and i-promote po sa ating mga mensahe. Yes, sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Siguro huling mensahe po, una po sa lahat, isa pong pang-araw-araw na problema po ating kinakaharap ay ito pong usapin ng trapiko. Ang isa po sa pinakamalaking solusyon dito po sa problemang ito ay ang magkaroon po tayo ng isang mass transport system na kinabibilangan po ng iba't ibang linya ng tren, kinabibilangan po ng modernized na public utility vehicles, at para po ito ay ating ma-deliver ay napakalaki po nung pangangailangan, dahil nga po kung titingnan po natin ang nakaraang 2, 3, 4 na dekada ay medyo nahuli po talaga tayo sa investment dito po sa ating transport infrastructure. Yan po ang dahilan kung bakit po ang ating mahal na Pangulo ay naglatag po nitong kanyang programang atin pong kinikilala ngayon bilang ang Build Better More program, dahil sa hindi na po sapat na tayo ay mag-build lang. Kailangan po build more at build better. At hindi lang po yan, nagdagdag pa po ang ating Pangulo ng kanyang direktiba mula po sa kanyang SONA na siya pong ipinapatupad ng ating kalihim ni Secretary Jaime Bautista na dapat po full speed ahead. So build better,
build more, full speed ahead. Yan po ang direktiba, yan po ang kautusan ng ating mahal na Pangulo sa atin pong kagawaran ng transportasyon at yan po ang aming pinapatupad kasama po ang aming pong kalihim sa Secretary Jaime Bautista at para po yan ay maisakatuparan ay kinakailangan po ng budget. So kaya po tayo ay nananawagan sa atin pong mga kasamahan po sa Kongreso, sa Senado at iba-iba mong stakeholders na makilala po itong pangangailangan na ito at nang tayo po ay makapag-deliver dito po sa programang ito. Oo. Ayan. Maganda at I'd like to commend din syempre yung Department of Transportation kasi talagang kapag ka nakita ng masa na na maraming pwedeng option na pagpipilian mo kung paano kang pupunta sa isang lugar, di kahit na siguro hindi ka na magdala ng sasakyan, hindi ba? Oo. Ngayon. Kulang na kulang, Jamie, ang 20 minutes na interview kapag si Yusek TJ ang ating kakwentuhan. Maraming sana salamat. Sana ulitin. Sana marami pang opportunity sa susunod. Yes. Maraming salamat din po at kami po ay nabigyan ng pagkakataon na maibahagi po ang lahat po ng ating ginagawa sa departamento. Opo, maraming salamat po sa inyo. Ayan. And sige, go ahead. Nagkahiyaan pa tayo. Okay. Thank you so much po, Yusek TJ. And sa ulitin po. And of course, tayo po naman ay magpapaalam na din. Oo. May mga pa-shoutout pa ba tayo? Mukhang wala naman na. Oo. At ito pala, si Marian Angelita Mendoza. Ayan. Ayun. Shout ako out. na rin. Samantalin ko na kasi bukas ang aming high school reunion. Mga Damers po ng batch 2004. Magkita-kita po tayo sa QC. Ayun. Message na lang po tayo sa oras at saka sa lugar. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Sa pangalan pa rin po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami umuli sa susunod na Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas na napapanood din sa TV at syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, usapang budget nating page ng DBM at ng PIA. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa ating itinampok ngayong gabi sa ating programa at atin pong antabayanan ang susunod na programa, ang Salam Radio. Mula po sa Department of Budget and Management, ako po si Richard Vargas at ito ang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Paliwanag mo sa